everyone! Nandito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mamma Mia na medyo may ano pa rin tayo sa ngipin, pero push lang tayo ng push, laban lang tayo ng laban sa mga hamon ng buhay. At syempre, welcome back sa ating channel. Maraming salamat at nandito ka pa rin. Hindi mo pa rin ako iniiwan sa ere kahit na minsan may mga araw na hindi kita pinapansin. Charot lang. Para yun sa mga nagtatampo na sa akin dahil hindi raw nababasa yung kanilang mga pa-shoutout. Pasensya na po talaga kayo, from the bottom of my heart. Humihingi talaga ako ng pasensya dahil paminsan-minsan talaga ay nagiging busy ang inyong Mamma Mia. O paminsan-minsan natatabunan yung mga comments nyo. Paminsan-minsan naman, eto, 'di ba, sumasakit yung mga ano natin, mga katawan, ngipin at kung ano-ano pa. At may mga pagkakataon talaga na hindi tayo nakakapag-upload o may mga pagkakataon na hindi nababasa ang inyong mga komento. Pero rest assured, binabasa ko naman yan offline. Hindi ko lang nababasa online. Online. Hello po! Maraming salamat. At birthday niya raw kahapon, Emelda Karaig. Belated happy birthday. Pasensya ka na't hindi kita nabati kahapon. Hello rin kay Merly Labong. Maraming salamat from the Mom Kingdom of Saudi Arabia. Hello rin kay Julian Ramilo. Maraming salamat. Ayun, may asawa po ako. Lagi na lang kaming nag-aaway. Wala ng love at respeto sa isa't isa. 21 year na akong nagtitiis. Oy, bakit umabot ng 21 years ang iyong pagtitiis, madam? Nako. Wag kang ganyan, ha. Pag sa tingin mo wala na talagang pag-asa, ginawa mo na lahat, pinaglaban mo na, naging mabait kang asawa, naging mabuti kang asawa, wag ka na magtiis. Pwede ka namang umalis, 'di ba? Pwede ka namang mag-file ng annulment o kung ano man. Kung ayaw mo naman ng annulment, kung inaabuso ka naman, like yung asawa mo nang bababae, yung asawa mo nang bubugbog, yung asawa mo hindi ka pinapakain, hindi ka sinusuportahan, pwede ka mag-file ng VAUSI. Ayun, ha? Violence Against Women and Their Children. Or pwede ka talagang umalis. Wala talagang pumipigil sa inyo. Ako naman talaga, naniniwala ako na sagrado yung kasal. Naniniwala ako na yes, dapat pinaglalaban yung kasal. Kasi yung kasal, lalo na kapag kasal talaga kayo sa simbahan, naniniwala ako na si Lord talaga ang, 'di ba, ang isa sa mga nagtadhana sa inyo. Kung hindi niyo man pinilit yung pagpapakasal niyo, kasi may mga pagkakataon na pinipilit lang natin yung mga gusto natin, 'di ba? May mga pagkakataon na kahit ilang beses na tayong niloko nung magjowa pa lang, pero nung nag-ayang magpakasal, pinush mo pa rin. Hindi na yun kay Lord. Sariling decision mo na yun kasi paulit-ulit ka nang niloko pero nagdesisyon ka pa rin na magpakasal. Tapos ayan na, nakasal na, wala ka nang magawa. Pwede ka namang umalis sa ganyang sitwasyon. Ayaw naman ni Lord na forever kang naghihirap, 'di ba? Yun ang sa tingin ko, ha. Huwag kayong magalit sa akin. Hello din kay Gloria Havillonar. Maraming salamat po. All the way from Hong Kong. Hello rin kay Margie Luhong, maraming salamat. Mabuhay sa mga OFWs dyan sa Dubai. Julian Ramilo, maraming thank you, Julian, sa yung pakikinig. Ayun, na-screenshot ko talaga yun kahapon kasi may birthday na hindi ko nabati. Hello naman kay Mary Ann Azuela. Nakakainis ka, Pia. Si Pia pa pala tong pinakinggan niya. Hi naman kay Krisha Kabaktulan. Maraming salamat. Ray Miranda. Shintaro. Hello po sa idol niyang mga vet ka. Hello din kay Rose Campanera. Maraming salamat. Rose, thank you so much talaga sa iyong walang sawang pagsuporta kahit na paminsan-minsan lang kitang nababasa. Hello rin kay Gimaras Girl. Babayad Haweya. Ngayon, hello rin kay Gladys Bakbak, kay Gerald Ribenito. Thank you so much, Gerald, from Aklan. Hello kay Aksa Yana. Ayun, maraming salamat, Aksa, sa iyong pakikinig. Ayun, hindi kita makita sa feeds ng YT. Absent ka po pala ng 2 days. Pasensya niyo naman. Hello rin kay Ronnie Dioso. Maraming salamat. Leslie, thank you very much. Hello din kay Joayo Olivera. Tama po ba ang pagkakabasa ko? Hindi ko alam kung tama yung pagkakabasa ko ng inyong mga pangalan. Pagpasensyahan nyo na po. Lily Wingin, maraming salamat. Gloria, thank you so much. Hello raw kay Baby Dior.
sa apo niya. Hello kay Baby Dior. Thank you so much sa pakikinig. Hello din kay Annalisa Ebat. Hello rin kay Cherilyn Abaenka from Quezon City. Kay Beth Lyrics. Thank you so much. Shaina Lagado from Los Angeles, California. Wow. Ang social naman natin. Hello din kay Josephine Mapalad, kay LB Lapot, Princesita Meralies, Leonie Hisho. Hello rin kay Jovi. Sino ba yun sa Jovi? Hello kay Jovi. Maraming salamat ko, Lasho. Thank you so much at sa lahat po ng nakikinig. Oo, as promised, bawas-bawasan natin yung ating intro. Kaya eto na, wag na nating patagalin dahil alam kong excited na po kayong lahat. Andito na ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit ba kayang-kaya mong isakripisyo ang iyong sarili para sa mga taong makasarili? Bakit kapag nagmamahal ka ng sobra ay hindi mo na naaalalang may halaga ka rin pala? Bakit mahirap bumitaw sa isang taong minahal mo ng walang kapantay? Bakit ba kahit mahirap ay nagtsatsaga ka pa rin sa isang relasyong wala ng saya at puno na lang ng pagdurusa? Dear Mama Mia, good morning po sa iyo. Good morning na lang po kasi morning ko naman na ipadala itong kwento ko. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Sheila. Mama Mia, isa po ako sa mga unang nag-subscribe ng iyong channel. Matagal na po akong tagapakinig ninyo. Noon pang paisa-isa ka pa ng upload. Noon pang hindi pa buo ang upload mo at pa part-part pa. Pero Mama Mia, ngayon lang po talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Mama Mia, isa po ako sa mga hindi pinalad na magkaroon ng masayang pamilya. Actually, maganda naman ang childhood na naaalala ko. Yun nga lang, lumaki akong walang ama at walang ina. Sa lolo't lola po ako sa probinsya ko lumaki. Ang sabi ng lolo't lola ko, hindi na raw nila kilala kung sino ang papa ko. Dahil nung nabuntis ang mama ko, ay wala naman itong naipakilalang lalaki sa kanila. Sa Maynila daw kasi noon namamasukan bilang katulong ang mama ko. Kaya naman nung umuwi ito at buntis, ay galit na galit daw ang mga lolo't lola ko sa kanya. Lalo pa nung hindi nito masabi kung sino ang nakabuntis sa kanya. Pero matigas daw po ang mama ko. Kahit na nasampal na ng lolo ko at nasabunutan na ng lola ko, ay wala pa ring pangalan na binabanggit kung sino talaga ang tunay kong ama. Mama Mia, sa totoo niyan, kahit na wala akong mga magulang ay hindi ko naman naramdaman na may kulang sa pagkatao ko. Kahit siguro ilang beses sabihin ng lolo't lola ko sa akin na nagalit sila sa mama ko nung ipinagbubuntis niya ako. Mama Mia, hindi ko naman po naramdaman ang galit na yon habang pinapalaki nila ako. Ang sabi ng lolo at lola ko ay wala pa raw akong 3 years old nung iwanan na ako ng mama ko at bumalik na ito ng Maynila para dun raw magtrabaho para sa akin. Pero 3 buwan lang po na magkasunod na nagpadala ang mama ko ng pera. Kalaunan ay hindi na ito nagpadala pa. Itinaguyod naman ako ng lolo't lola ko. Nagtitinda ang lola ko sa palengke at ang lolo ko naman ay nagsasaka sa isang bukid. Hanggang sa tumanda na rin silang pareho. Hanggang sa hindi na rin masyadong maganda ang pamumuhay namin kung pera at pinansyal po ang pag-uusapan. Pero Mama Mia, bukod po sa pera ay masaya naman ang childhood ko. Kaya lang, namatay po ang lolo ko nung magto-12 years old pa lamang ako. Matanda na rin kasi ang lolo ko noon, lagpas 60 years old na. Hindi namin alam kung ano eksakto ang kinamatay niya. Ang nilagay na lang ng doktor sa kanyang death certificate ay cardiac arrest. Nagising na lang kasi kami Mama Mia. Nung kinaumagahan ay pinapatawag ng lola ko sa akin ng lolo ko dahil kakain na raw. Tinawag ko ang lolo ko ng makailang beses pero hindi ito sumagot.
Kaya naman pinasok ko na ang kwarto nila ng lola ko. Nung niyugyug ko na ang lolo ko ay naramdaman kong matigas na ang kamay nito. Hindi na rin siya humihinga. Kaya naman naghi-hysterical na ako noon at nagsisisigaw na tinawag ang pangalan ng lola ko. Ang lola ko naman, mama niya, ay sinisisi ang sarili niya. Hindi niya raw kasi naramdaman nung pagbangon niya na wala na pala ang lolo ko noon. Nung gabi bago mawala ang lolo ko ay ang dami niyang binilin sa akin. Ang sabi niya sa akin ay wag daw akong gumaya sa mama ko. Wag daw akong gumaya sa kanya na isang irresponsabling ina. Dapat daw unahin ko ang pag-aaral ko. Dapat daw unahin ko ang kinabukasan ko bago ako pumasok sa pakikipagrelasyon. Ang dami niyang bilin. Pero ang hindi ko malilimutan, Mama Mia, ay kung paano siya sumayaw nung gabing yun habang tinutugtog naman sa radyo ang paborito nilang awitin ng lola ko. Masayang masaya pa kaming tatlo noong kinagabihan. Pero kinaumagahan ay dun na po nag-sink in sa amin ang lahat. Kaya siguro masayang masaya si Lolo nung gabing yun dahil sinulit na niya ang huli niyang pagkakataon na kasama kami. Ang lola ko naman ay panaysisi sa sarili niya. Kung sana ay nagising daw siya ay baka hindi tuluyang nawala sa amin ng lolo ko. Inaalo ko noon ang lola ko at sinabi kong wala namang may kasalanan. Siguro oras na rin talaga ni Lolo. Nagpapakatatag ako noon para sa lola ko. Oo, Mama Mia, kahit sa edad ko noong 12 years old ay medyo mature na po talaga ako sa edad ko. Kailangan kong magpakatatag. Umiiyak ako pero hindi ko pinapakita sa lola ko na ganun ako kalungkot at ganun ako kaapektado sa pagkawala ni Lolo. Alam ko kasi na isa ako sa mga pinaghuhugutan ng lola ko ng lakas niya ng loob noon. At nung mailibing na nga ang lolo ko ay dun naman nag-umpisang ayaw ng kumain ng lola ko. Totoo nga siguro ang sinasabi ng iba na kapag mahal na mahal nyo ang isa't isa ay hindi nyo kakayanin na mawala na sa mundo ang isa sa inyo. Kahit anong pilit namin sa lola ko para kumain, ay kumakain lang po siya ng konti. Ang hindi namin alam ay hindi na rin siya masyadong nakakatulog at sa gabi ay umiiyak na rin siya. Hanggang sa nagkasakit po ang lola ko. At nung nagkasakit siya, wala pang 6 na buwan ay binawi na rin siya sa amin ng may kapal. Wala pa pong 1 taon mula nang mamatay ang lolo ko ay sumunod naman ang lola ko. Napakasakit nun para sa akin. Dagok yun sa akin, Mama Mia, kasi nga silang dalawa na lang ang natitira kong kasama sa bahay. May mga kapatid naman ang mama ko. Yung isa kong tito ay may asawa at anak na at nasa ibang probinsya na. Yung tita ko naman na nasa probinsya lang namin at kapitbahay lang namin ay meron na ring sarili niyang pamilya. Kaya ako, Mama Mia, naiwan po talaga akong mag-isa. Para akong naulila nung mga panahon na yun. Hindi ako masyadong nasaktan sa kaalaman na walang pakialam sa akin ng mga magulang ko. Pero masyadong masakit para sa akin ang pagkawala ng halos sabay ng mga taong nag-alaga, nagpalaki at nag-aruga sa akin ng lolo't lola ko. Nung mailibing ang lola ko ay mag-isa na lang ako sa bahay. Hanggang sa binagyo pa talaga kami. At ang bahay ng lolo't lola ko dahil hindi na po yun masyadong matatag. Kasi sa tagal ng panahon na nakatayo iyon at kahoy pa talaga ang pundasyon nun, ay isa po yun sa tuluyang nawasak na mga bahay nung binagyo at binaha ang lugar namin. Feeling ko talaga noon, Mama Mia, ang malas-malas ko. Wala nga akong naisalba kahit uniforme ko sa eskwela. Hanggang sa nagdesisyon ng tita ko na sa kanila muna ako patirahin. Para akong inampon ng tita ko. Hindi naman po ako minamaltrato ng tita ko. Pati rin ng kaniyang asawa at ng kaniyang mga anak. Dahil nga siguro ay halos sabay na kaming lumaki ng mga anak niya, ay parang magkakapatid na rin ang turingan namin sa isa't isa. Kaya lang, Mama Mia, hindi rin mayaman ang tita ko. Tulad namin ay hikahos din sila sa buhay. 8 po kasi ang mga anak ng tita ko. Sunod-sunod, Mama Mia, at may 2 halos sanggol pa.
Kaya naman hindi rin nila kinakaya ang mga gastusin. Magsasaka lang po kasi ang asawa ng tita ko. At hindi pa talaga kanila yung lupa na kanilang sinasaka. Kaya naman Mama Mia, naranasan ko talaga noon na 2 sardinas lamang para sa aming 10 dahil yung isa ay hindi pa kumakain. Sobrang sakit nun at sobrang hirap. Kaya lang tiniis ko. Nagtiis ako dahil ang totoo ay wala naman akong karapatang magreklamo. Buti nga at may umampun pa sa akin. Buti nga at hindi pa ako pinabayaan ng tita ko kahit na hindi naman talaga niya ako responsibilidad nung mga panahon na yun. Mabait pa rin talaga sa akin ang tita ko. Kaya lang kahit anong bait nila ay hindi rin po kumakasya ang kinikita ng tito ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, may isang kapitbahay namin na nakapagbalita sa amin na nakita niya raw sa Maynila ang mama ko. Palagi raw silang nagkikita dahil dumadaan daw ang mama ko sa pinagtatrabahuan niyang tindahan. Talaga? Nakita mo si Ate Pressy? Tanong ng tita ko. Oo, alam mo ba, ang ganda-ganda pa rin ni Pressy. Ang puti-puti at kung todo kolorete pa sa mukha. Sabi ng aming kapitbahay. Babalik ka pa ba ng Maynila? Tanong ng tita ko. Oo, babalik pa ako sa Makalawa. Alam mo naman, nakabakasyon lang ako dahil piyesta dito sa atin. Pero sa Makalawa, babalik din ako. Wala akong mahihita dito sa probinsya natin. Pwede bang kapag nagkita kayo ni Ate Pressy, pwede bang sabihin mong kumontak naman sa amin? Puntahan naman kami dito. Sabihin mo ang nangyari kina mama at papa. Hindi kasi namin siya nakontak nung mamatay ang mga magulang namin eh. At isa pa sabihin mo na malaki na rin ang anak niya. At hindi ko na kayang buhayin pa. Hindi alam ng tita ko na narinig ko ang pinag-usapan nila ng kapitbahay namin. Nasa likod kasi ako ng pintuan noon habang ang tita ko ay nasa labas at nagwawalis sa aming bakuran nung makita siya ng aming kapitbahay. Nasaktan ako noon, Mama Mia. Nasaktan ako dahil pakiramdam ko ay ipinamimigay na ako ng tita ko. Hindi ko naman talaga kilala ang mama ko. Hindi ko nga maalala ang itsura niya kung hindi lang dahil sa mga lumang larawan na nasa bahay noon ng lolo't lola ko. Wala po akong maalala na may pinagsamahan kami ng mama ko. Kaya lang tama naman ang tita ko. Pabigat lang ako sa pamilya nila. Kahit na alam kong mahal ako ng tita ko, alam kong kailangan niya rin akong i-let go. Mama Mia, 1 linggo matapos ang naging pag-uusap ng tita ko at ng kapitbahay namin, ay kinausap ako ng masinsinan ng tita ko. Sheila, papasok ka na sa school? Opo tita, may binalikan lang akong project. Sabi ko, pwede bang umuwi kang maaga mamaya? Mag-uusap lang tayong dalawa. Alam ko kasi hanggang 2:00 lang ang klase mo ngayon, di ba? Opo. Okay, umuwi kang maaga ha. Hihintayin kita. Mama Mia, may idea na ako noon kung ano ang pag-uusapan naming dalawa. Kaya naman nung pabalik na ako sa eskwelahan ay hindi ko na napigil ang pumatak ang mga luha sa aking mga mata. Alam kong ito na yun. Alam kong kakausapin na ako ng tita ko tungkol sa pagkuha sa akin ng mama ko. Pag-uwi ko ng bahay ay malungkot na malungkot ako. Bagsak ang mga balikat ko noon na para bang ayoko nang bitbitin kahit ang bag ko. O, andito ka na pala. Halika. May merienda ditong tinapay. Pasensya ka na at medyo matigas na to ha. Kasi ang sabi dyan sa bakery kahapon pa raw to. Binenta na lang na mas mura. Ayos lang yun, may kape naman, sabi ko. Habang nagkakape kaming dalawa at umiino at kumakain ng tinapay, ay biglang tumikhim ang tita ko. Tita, nabibilaukan po kayo? Tanong ko. Sheila, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo itong ibabalita ko. Ano po yun?
Pagmaang-maangan ko kahit na may idea na ako kung ano yun. Naalala mo yung kapitbahay natin na nagtatrabaho sa Maynila? Opo, nakita niya raw doon ang mama mo at lagi silang nagkikita dahil laging dumadaan sa tindahan na pinagtatrabahuan niya. Po? Ano naman po kung nakita niya ang mama ko? Sheila, huwag mong iisipin na ayaw ka namin dito ha. Alam mo naman na mahal ka namin. Mahal ka ng mga pinsan mo na parang kapatid nila. Pero alam mo rin naman siguro kung gaano kahirap ang buhay natin dito. Ikaw ang pinakamatanda sa mga magpipinsan, kaya nakikita mo kung gaano talaga nahihirapan ang tito mo. Pati na rin ako. Gusto ka naming itira dito, kaya lang, alam naming mahihirapan kami. Ayaw rin naman namin na magpasustento sa mama mo. Baka isipin niya, sa mga anak ko ginagastos yung perang ipapadala niya. Tita, pwede naman yun, di ba? Pwede namang magpadala lang siya ng pera sa akin. Alam mo naman, tita, na wala akong relasyon sa mama ko. Ni hindi ko nga siya kilala eh. Mama mo siya. Kaya kahit hindi kayo magkakilala at hindi kayo magkita ng kahit ilang daang taon, kapag nagkita kayo, otomatiko na may koneksyon kayo sa isa't isa dahil mag-ina kayo. Pero tita, gusto ko po dito. Alam mo, kung nag-offer lang sana ang mama mo ng ganyan na magsusustento siya, hindi ko naman talaga tatanggihan eh. Kaya lang, hindi naman siya nag-offer. Pag sabi niya, kukunin ka na raw niya. Tita, ayoko po, sabi ko. Pero walang nagawa ang pagtutol ko, Mama Mia. Sino ba naman ako para makatutol? 2 linggo lang mula nung pag-uusap namin ng tita ko ay dumating na ang mama ko sa bahay ng tita ko. Hindi ko siya kilala, pero tama ang aming kapitbahay. Maganda nga ang nanay ko, maputi pa, balingkinitan ng katawan. Hindi mo halata na may anak na. Hindi ko alam kung paano ko itatanong sa kanya kung may mga kapatid na ba ako sa Maynila. Hindi ko kasi siya alam kung paano kakausapin, Mama Mia. Eto na ba ang anak ko? Eto na ba si Sheila? Oo ate, sagot ng tita ko. Napakaganda mo, manang-mana ka sa akin. Buti na lang hindi ka nagmana dun sa papa mong walang kwenta, sabi niya. Ate, handa ka na bang sabihin kung sino ang papa ni Sheila? Wag na nga nating pag-usapan yon. Teka nga pala, bakit di niyo ako kinontak nung mamatay ang mama at papa? Tanong niya sa tita ko. Ate, sinubukan namin. Hinanap ka namin sa kung saan-saan pero hindi namin alam kung nasaan ka. Ilang taon na. Dekada na halos ang nakalipas mula nung huli ka naming masilayan. Wala ka ring sulat. Hindi ka rin dumadalaw kaya paano ka namin sasabihan? O siya sige, pupunta muna akong sementeryo. Sheila, mag-ayos ka na. Ngayon din, pagbalik ko, aalis na tayo at babalik na tayo ng Maynila. Pumunta nga ang mama ko at sinamahan siya ng tita ko sa sementeryo para dalawin ang lolo't lolo ko. Ako naman, Mama Mia, ay mabigat ang aking loob na inaayos ang iilan kong mga gamit. Yung mga pinsan ko na nakakita sa akin ay umiiyak na. Ate Sheila, hindi ka na ba babalik? Yun ang tanong nila. Babalik ako, pero kung kailan, yan ang hindi ko alam, sabi ko. Wala pang 1 oras ay nakabalik na agad ang mama ko at ang tita ko. May dala silang ulam, mga pagkain at kung ano-ano pang merienda. Halimuna kayo at kumain na muna, tawag ng tita ko sa aming lahat. Ang tito ko naman ay wala nung mga panahon na yon dahil nasa bukid. Mama Mia, kumain kami. Pagkatapos naming kumain ay inutusan na ako ng mama ko na kunin na ang mga gamit ko. Bago kami umalis ay inabutan ng 5,000 ng mama ko ang tita ko. Bilang pasasalamat daw sa pag-aruga sa akin. Ate, hindi naman ako nagpapabayad. Alam ko hindi ka nagpapabayad pero kita mo naman yung mga pamangkin ko ang payat-payat na. Bilhan mo na lang ng gatas at ng kung anong gamit sa eskwela. Sabihin mo na lang sa asawa mo na dumaan ako,
sabi ng ate ko. Mama Mia, hindi ko na alam noon kung paano papipigilan ng oras. Ayokong umalis. Nung papaalis na kami ay bigla akong tumigil. Oh Sheila, bakit ka tumigil dyan? Bilisan mo na at baka gabihin tayo sa daan. Baka mawalan na tayo ng trip ng bus. Pwede po bang dito na lang ako? Tanong ko sa kanya. Ano ba Sheila? Wala kang magiging kinabukasan dito. Pwede naman po ako mag-aral dito eh. Padalan niyo na lang kami ng pera. Hindi po pwede. Gusto na kitang makasama. Mas magaganda ang paaralan doon sa Maynila. Mas magiging maganda ang kinabukasan mo doon. Pwede ka namang bumalik dito kapag bakasyon. Walang problema yon. Pero sa ngayon sumama ka sa akin. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Kung ayaw mong sumama, aalis ako at wala kang perang mahihita sa akin. Gusto mo bang pahirapan ang tito at tita mo dito? Gusto mo bang makihati pa sa kukonting kinakain ng mga pinsan mo? Sabi ng mama ko. At dahil doon ay nakonsensya ako. Sumama ako sa kanya, Mama Mia. Pumunta kami ng terminal at saka sumakay ng bus. Pagdating namin doon ay medyo gabi na. Kaming dalawa lang ng mama ko ang nasa bahay. Hindi ako nagtanong kung nasaan ang iba naming kasama. Sa squatters area po kami nakatira. Alam ko po yun kasi maliit na iskinita lang ang dinaanan namin at dikit-dikit pa talaga ang mga bahay na gawa lamang sa kahoy at kung ano-anong mga mumurahing mga materyales. Dito ang magiging kwarto mo. Sige na, matulog ka na, sabi niya. Kumain na rin kasi kami dun sa bus terminal nung bumaba kami. Kaya naman, pinilit ko ang sarili kong matulog noon. Ilang sandali pa, Mama Mia, nang nakaidlip ako ay bigla na lang akong nagising dahil may mga malalakas na boses na nag-uusap sa labas. Familiar sa akin ang boses ng babae kaya alam kong ang mama ko yun. Bakit mo yan dinala dito? Tanong ng boses ng isang lalaki. Ano ka ba? Anak ko yan. Kaya dapat lang na nandito siya. Pero dagdag palamunin lang yan dito eh. At bakit? Ikaw ba nagpapalamon sa akin? Hindi naman na. Kaya wag mo akong masabi-sabihan kung sino ang patitirahin ko dito. Anak ko yan kaya dito siya titira. Mariing sabi ng mama ko. Ano? Gusto mong ako ang umalis dito? Pwede ka namang umalis kung gusto mo. Pero alam kong hindi mo kaya. Sinong magpapakain sa'yo? Sinong magbibigay ng mga luho mo? Mama Mia, sa boses nung lalaki, alam kong siguro mas matanda o kasing edad niya ang mama ko. Kaya siguro hindi niya yun anak. Siguro boyfriend niya o asawa niya. Hindi na lang ako kumibo sa kwarto at nagkunwari na lang talaga akong natutulog. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nakita ko may itlog sa lapag kaya nagluto ako. Pagkagising ng mama ko ay binati niya ako. Inutusan niya akong bumili ng pandesal sa malapit na bakery sa amin. Binigyan niya lang ako ng instruction kung paano makakapunta doon. Pagkalabas ko ay nagulat ako dahil sa dami ng tao. Sa probinsya kasi Mama Mia ay maliit lang o konti lang ang tao sa labas at halos magkakakilala pa. Pero nung bumaba ako ng bahay ay nakita kong iba't ibang klase ng pagmumukha ang nasisilayan ko. May mga tambay na maaga pa lang ay tumutoma na. Meron namang nagmamadali para pumasok sa trabaho. Meron namang wala lang at nagchichismisan. Hoy, ikaw na ba yung anak ni Presi? Tanong ng isang babae. Po? Opo. Naku, napakaganda mong bata. Siguro matutulad din yan sa nanay niya, sabi ng isa. Huwag kang ngang maingay, baka hindi niya pa alam. Hindi na lang ako kumibo dahil baka sabihin pa nilang feeling close ako. Dumiretso na lang ako sa bakery kahit na marami akong naririnig noon na usap-usapan tungkol sa nanay ko. Umakyat na lang ako sa taas. Pagbalik ko sa bahay ay lumabas na sa kwarto ng mama ko ang isang lalaki na sa tingin ko ay siyang naging kasagutan niya kagabi. Ito na bang anak mo? Oo.
Ah, o sige, paghain mo na kami at kakain na kami, sabi niya. Hindi ko alam kung naramdaman niyo rin ito. Pero yun bang may isang tao na kahit kakakilala at kakakita mo pa lang ay parang hindi na magandang pakiramdam mo? Yun po ang pakiramdam ko sa asawa o boyfriend ng mama ko. Hindi magandang pakiramdam ko sa kanya. Para bang hindi siya gagawa ng mabuti. Sa tansya ko ay mas bata siya ng ilang taon sa mama ko. Maganda rin ang kanyang pangangatawan. Pero ang hindi ko gusto sa kanya, Mama Mia, ay ang kanyang tingin na malagkit sa akin. Pagkatapos may bigote pa talaga siya na nagmumukha siyang kontrabida sa mga pelikula. Natatakot ako sa kanya noon pero hindi ko pinahalata. Naghain na lang ako. Kumain kaming tatlo ng sabay-sabay. Pagkatapos noon ay sinabihan ako ng mama ko na magbihis dahil i-enroll niya raw ako sa malapit na eskwelahan. Mama Mia, pampublikong eskwelahan lang din naman ang pinag-enrollan ko pero napakahirap doon. Kung ano-anong klaseng mga estudyante ang nakita ko. May mga estudyante na sa labas pa lang ay nagyoyosi na kahit halata mong napakabata pa. May mga estudyanteng walang pakundangan kung magsisisigaw. Parang walang mga respeto. Ibang-iba sa buhay sa probinsya. Sa probinsya kasi, kahit na may mga hindi matitinong estudyante ay magagalang pa rin naman. Ayaw pa rin naman na mapagsabihan ng mga matatanda. Pero dito parang walang pakialam. Nagtatapunan pa talaga ng basura kahit dumadaan na ang teacher sa harapan nila. Napakawalang respeto ng mga tao. Hanggang sa ma-enroll na nga ako. O dito ka na papasok, sabi ng mama ko. Nung umuwi kami ng bahay ay umalis sandali ang mama ko dahil bibili raw siya ng ulam. Pagkaalis niya ay lumabas naman sa kwarto nila ang walang pang-itaas niyang boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Tito Mando. Oh, nasaan ang mama mo? Tanong niya. Bumili po ng ulam, sabi ko. Sige na, magsaing ka na muna. Wala pang sinaing eh. Mama Mia, nagulat ako. Andito lang naman siya sa bahay pero bakit hindi siya nagsasaing? Pero dahil wala naman akong karapatang magsalita ay hindi na lang po ako umimik at nagsaing na lang. Pagkatapos kong magsaing ay tinawag niya ako. Pwede bang pakimasahe ng likod ko? Po? Gulat na gulat kong tanong. Ano bang pinupo-po mo dyan? Masahin mong likod ko dahil masakit. Nag-basketball kasi ako kahapon, sabi niya. Kahit na naiilang ay minasahi ko pa rin siya. Diyan. Diyan, masarap dyan, sabi niya. Idiin mo pa. Mama Mia, naaasiwa talaga ako habang hinahawakan ko ang balat niya. Wala kasi siyang suot na damit. Kaya nakakaasiwa talaga. Lalo pa nung hinawakan niya ang kamay ko at iginian niya yun sa kanyang tagiliran kung saan daw masakit. Pakiramdam ko ay may mali siyang pagkakahawak niya sa kamay ko. Pero, paano ko sasabihin yun sa mama ko? Paano ko sasabihin yun? Binawi ko na lang ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Arte mo naman, hindi mo nga makuha kung saang banda ko pinapamasahe ang likod ko. Tapos ang arte-arte mo, para hawak lang eh, sabi niya. Sasagot sana ako pero buti na lang at dumating na ang mama ko. Oh, anong pinag-aawayan niyo dyan? Tanong niya. Eto kasing anak mo. Ayaw pumayag, pinamasahe ko lang tong likod ko. At bakit ka naman nagpapamasahe sa kanya? Hindi naman yan masahista, sabi ng mama ko. Kumain na nga tayo, gutom na ako, tagal mo eh. Pag-iiba niya ng usapan. At nung makakain na kami ay pumasok na sila ulit sa kwarto nila. Mama Mia, rinig na rinig ko ang lampungan nilang dalawa. At naaasiwa talaga ako noon. Hindi talaga ako sanay. Sa probinsya kasi namin, hindi po talaga pinapakita sa mga bata o kahit sa ibang tao ang paglalampungan ng mag-asawa. Kaya naman bumaba na lang ako para hindi ko marinig ang mga ungol nilang dalawa. Pagkababa ko ay mga chismis naman ng mga kapitbahay ang naririnig ko. Diyan ka na ba titira?
Tanong ng isa naming kapitbahay na siyang nagtanong din nung kinaumagahan nung bumili ako ng pandesal. Opo patay na po kasi ang lolo't lola ko, kwento ko. Nako, alam mo ba yang si Mando, manyakis yan. Maganda ka pa namang bata, kaya umiwas-iwas ka dyan ha, sabi niya. Ano ka ba naman, huwag mong tinatakot yung bata, sabi naman nung isa. Buti na yung alam niyang pinasok niya, para hindi naman siya kawawain. Pero iha, mag-ingat ka ha, sabi niya. Yang Mando kasi, isa yan sa mga siga dito. Kaya walang pumapalag dyan Ang mama mo lang talaga ang nakakapalag. Palibhasa. Pinapalamon siya ng mama mo. Siya nga pala, isasama ka ba ng mama mo sa kanyang pinagtatrabahuan mamayang gabi? Po? Ano ka ba naman ang tabil ng dila mo? Sabi pa nung isa. Wala. Para na lang yun sa'yo. Ikaw na lang bahalang magdiskubre. Hindi ko alam kung anong sinasabi nila Mama Mia. Pero totoo nga. Kinagabihan ay pumasok sa trabaho ang mama ko at inihatid pa ito ni Tito Mando. Mama Mia, natulog na ako. Habang natutulog ako ay narinig kong may dumating. Nilak ko agad ang pintuan ng kwarto ko. Medyo okay naman ang pagkakatulog ko nung gabing yon. Wala naman akong naramdaman na kung ano. Kahit na ang totoo ay natatakot na ako sa mga bulong-bulungan ng kapitbahay tungkol sa pagiging manyakis ng stepfather ko. Kinabukasan ay kumain lang kami dahil dumating na ang mama ko na may dalang ulam. Pagkatapos kumain ay pumasok na ang mama ko sa kwarto niya at natulog. Ako naman, Mama Mia, ay nagligpit na. Pagkatapos kong magligpit ay kumuha ako ng tuwalya para maligo. Hindi pa kasi ako mag-aaral nung araw na yon dahil sa susunod na linggo pa raw sabi ng mama ko dahil bibilhan pa niya ako ng mga gamit. Habang naliligo ako ay may nararamdaman akong kakaiba. Alam mo ba yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo? Hindi ko alam pero hindi ako mapakali. Hubot-hubad pa naman ako kung maligo. Pagkatapos kong maligo ay dali-dali akong lumabas na nakatuwalya lamang. Wala naman akong nakitang tao sa labas kaya pakiramdam ko siguro ay napaparanoid lang ako nung mga panahon na yun. Pumasok ako sa kwarto ko, naglock at saka nagbihis. Ilang araw pa na ganun ulit ang sistema, Mama Mia, na para bang may nanonood sa akin. Hanggang sa isang araw naisip kong hindi na lang ako maghuhubad ng lahat-lahat kapag naliligo. Naliligo akong naka-shorts pa at naka-t-shirt. Kasi natatakot talaga ako, Mama Mia. Kahit na wala naman akong dinadat ng tao kapag lumabas ako ng banyo, ay iba pa rin talaga ang pakiramdam ko. Parang may nakamasid sa akin na kung ano na hindi ko maintindihan. Lumipas ang 2 linggo. Nag-aaral na ako, Mama Mia. Sa paaralan ay marami ang dumidiskarte sa akin. Nasa 2nd year high school na kasi ako nung mga panahon na yon. Marami ang nanliligaw sa akin. Natakot pa ako nung una dahil dun sa amin sa probinsya ay hindi pa naman uso na ligawan ng mga ganong edad. Nasa 3rd year na kung simulang manligaw ang mga lalaki doon. At nasa 3rd year na rin ang mga babaeng nililigawan nila. Kaya naman natakot talaga ako noon. Kung sino-sino na lang ang nagpapadala ng kung ano-ano sa akin. Isang hapon nung umuwi ako ay may bitbit akong bulaklak at tsokolate galing sa isa sa mga nanliligaw sa akin sa eskwela. Noong dumating ako ay si Tito Mando ang nadatnan ko sa sala. O ano yan? Bakit may bitbit kang ganyan? Tanong niya. May nagbigay lang po. May nagbigay o lumalandi ka na? Po? Hindi naman po, hindi po ako lumalandi. May nagbigay lang talaga, sabi ko. Wag na wag ka talagang lalandi. Kung hindi, naku babasagin ko yung pagmumukha ng lalaking lumalandi sa'yo. Sino bang nagbigay sa'yo niyan? Kaklase mo? Hindi po, sa kabilang section. Sa susunod, wag mo nang tanggapin ha. Nagising ang mama ko dahil sa lakas ng boses ng Tito Mando ko. Oh, ano na naman yan, Mando? Bakit ang lakas-lakas ng boses mo?
Alam mo namang nagpapahinga pa yung tao eh. Eto kasing anak mo, lumalandi na. Sheila? Ano yan? Tanong ng mama ko. May nagbigay lang po, mama. Nako, tama ang Tito Mando mo. Wag na wag kang lalandi ng maaga. Kung hindi, lagot ka talaga sa akin. Akin na nga yan. Kinuha niya yung bulaklak at tinapon niya sa basurahan. Wala naman akong pakinoon, Mama Mia, dahil hindi ko naman gusto yung nagbigay sa akin. Ayoko lang talaga na bastusin dahil natatakot ako baka kung anong mangyari sa akin kaya tinanggap ko na lang ang binibigay sa akin. Kinuha din ng Tito Mando ko yung tsokolating dala ko at siyang kumain. Pumasok na lang ako sa loob pagkatapos ay nagpahinga. Ilang saglit pa ay lumabas na ako ng kwarto at nagsaing dahil inutusan ako ng mama. Lumabas din sila ng Tito Mando at bumili ng isda sa palengke at pagka-uwi nila ay niluto ko rin yun. Pagkatapos kong magluto ay kumain na ang mama. Naligo, nagkolorete sa mukha, pagkatapos ay lumabas na. Inihatid din siya ng Tito Mando ko. Mama Mia, dumating ang Tito Mando ko nang hindi pa ako tapos sa paglilinis ng bahay. Marami kasing hugasin dahil hindi ako nakapaghugas nung umaga dahil sa pagmamadali kong umalis na kasi nga malilate na ako at na-late ako ng gising. Biglang dumating ang Tito Mando ko. Gusto ko na sanang iwanan yung mga hugasin ko sa lababo dahil gusto ko nang pumasok sa kwarto ko. Ayoko kasi talaga na napag-iiwanan kami na kaming dalawa lang, lalo na kapag dumidilim na ang paligid. Natatakot ako sa mga tingin niya sa akin. Natatakot ako dahil pakiramdam ko, Mama Mia, ay hinuhubaran niya ako kung makatingin siya. Oh, saan ka pupunta? Sabi niya nung maabutan niya akong tumalikod na at papasok na sana sa kwarto ko. Magre-review po. Magre-review? Hindi pa tapos yung mga gawain mo? Maghugas ka nga muna dyan. Sige po, sabi ko. Wala na akong nagawa kundi ang bumalik sa kusina at binalikan ko ang mga hugasin ko. Habang naguhugas ako, Mama Mia, pakiramdam ko talaga ay tinitignan niya ako mula sa likod. Hindi na lang ako tumitingin dahil natatakot ako. Natatakot akong makakita ng kung anong ekspresyon sa kanyang mukha. Pero bigla na lang siyang tumayo at lumapit sa akin. Nasa bandang likuran ko siya at kunwari ay inaabot yung kawali. Ano ba tong kawali na to? Butas na ba to? Sabi niya. Wala naman talagang rason para abutin niya yung kawali, Mama Mia, dahil hindi naman siya magluluto. Tapos na nga kaming kumain ng mga panahon na yun at naguhugas na lang ako ng pinggan. Hindi ko po alam, sabi ko. Bigla ay dinikit niya ang katawan niya sa likuran ko. Nakaramdam ako ng kung anong matigas na bagay sa likuran ko, Mama Mia. Natakot ako bigla. Kahit na inosente pa ako noon sa mga bagay na yun, ay hindi ko naman maipagkakailang alam ko yun kung ano yun, Mama Mia. Kung ano yung matigas na bagay sa likuran ko. Hinagod niya yung matigas na bagay bago siya umalis sa likuran ko. Natatakot na talaga ako noon. Nanginginig na ang mga kamay ko at hindi ko na makontrol ang sarili ko. Nagmamadali na ako. Nung patapos na ako ay bigla siyang bumalik sa likuran ko. Mama Mia, bigla siyang bumulong sa tenga ko mula sa likuran. Ano ba? Mukhang hindi ka mapakali dyan ah. Na-excite ka ba? Tanong niya. Tito, umalis po kayo, naiinitan po ako eh. Pero mali pala ang nasabi ko noon, Mama Mia. Mali pala na sinabi ko sa kanyang naiinitan ako. Naiinitan ka na ba? Normal na reaksyon lang yan ng katawan mo kapag gusto niyang makadikit ako sa'yo. Mama Mia, natakot ako nung bigla niyang hinawakan ng mga kamay ko. Pagkatapos ay pinadulas niya ang isa niyang kamay sa bewang ko. Tito, wag po, sabi ko. Atong wag po, sabi mo nga naiinitan ka eh. Ibig sabihin gusto mo rin. Natatakot na ako noon. Umiiyak na akong nagmamakaawa sa kanya. Wag na wag kang sisigaw. May katsilyo dyan, no? Ang lapit-lapit lang. Pwedeng-pwede talaga kitang saksakin anumang oras. Sabi niya. Wag po, Tito, please. Pagmamakaawa ako sa kanya, Mama Mia.
Nung akmang ipapasok na niya ang kamay niya sa suot kong t-shirt ay bigla na lang may tumawag sa pangalan niya mula sa baba. "Mando! Mando!" Tawag nung isang boses. "Ano ba? Busy ako." "Mando! Hindi mo na ba naaalala? May session tayo ngayon," sabi nito. "Basketball ba?" "Basketball, pagkatapos alam mo na. Yan ang gusto ko sa inyo eh." "Diyan ka lang ha, babalikan kita mamaya," sabi niya sa akin nung iniwanan niya ako. Nakahinga ako ng maluwag, Mama Mia. Sobra talaga ang panginginig ko noon sa takot. Gusto kong umalis sa bahay na yon. Gusto kong lumabas at wag na munang bumalik pero hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Wala pa akong mga kaibigan. Oo, may mga nakakausap na ako sa school. Oo, may mga nagiging kaibigan na rin ako pero hindi ko naman alam kung nasaan ang bahay nila. Natatakot ako noon, Mama Mia. Kaya ang ginawa ko ay kumuha ako ng martilyo at saka isang pako. Nilagyan ko ng pako bilang panlock yung kwarto ko. Mama Mia, 3 pako po ang nilagay ko. Pagkatapos kong maglagay ay agad-agad akong pumasok sa loob. Hindi ko na nilock yung pintuan sa sala para hindi na ako lumabas sakali mang dumating si Tito Mando. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ko, Mama Mia, ay nilock ko yung doorknob. Nilock ko rin gamit ang mga pako. Pero mga wala pang 1 oras, Mama Mia, ay nauhaw ako. Ayoko sanang lumabas dahil sa takot ko na baka nasa labas na si Tito Mando. Pero pinapakinggan at pinapakiramdaman ko ang labas, wala pa naman akong naririnig na ibang tao. Kaya lumabas ako ng dali-dali at kumuha ako ng tubig. Papasok na ako ng kwarto ko, Mama Mia, nung marinig ko ang sigawan ng mga kaibigan ni Tito Mando, pati na rin siya. "O, bukas ulit! Pustahan ulit tayo," sabi ni Tito Mando. "Tatalunin ko ulit kayo," dagdag pa niya. Dali-dali akong pumasok sa kwarto ko at inilak ko yung doorknob. Umupo ako sa kama ko, Mama Mia, na nanginginig. Hindi ko alam pero may nararamdaman talaga akong kakaibang mangyayari sa gabing yon. Habang nakaupo ako sa kwarto ko, ay pinatay ko yung ilaw para magkunwaring tulog na ako. Lang saglit pa, Mama Mia, ay naramdaman kong may mga paang papalapit sa pintuan ng kwarto ko. Nanginginig ako noon, hindi ko alam kung anong gagawin. Nung biglang gumalaw ang doorknob, Mama Mia. Hindi ko alam pero natatakot talaga ako. Patuloy ang paggalaw ng doorknob na para bang may gustong bumukas mula sa labas. Mama Mia, dali-dali akong tumayo. Pinagaan ko ang mga paa ko para hindi niya maramdamang gising ako. Pagkatapos ay sunod-sunod kong nilak yung 3 pako na nilagay ko kanina. Para kung sakali mang mabuksan niya ang doorknob ko ay hindi niya mabuksan ng tuluyan ang pintuan ng kwarto ko dahil may mga pako pang nakalak doon. Takot na takot talaga ako noon. Hindi ako makatulog, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ang magiging reaksyon ko. Tumagal ng halos 30 minutos ang pilit na pagbukas sa doorknob ko, Mama Mia. Hindi ko alam. Buti na lang talaga at naisipan kong maglagay ng 3 pako dun sa pintuan ko. Kinabukasan, pagkagising ko ay nandun ang mama ko. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Pero kapag kinakausap ko naman siya, ay parang dinidismiss niya lang ang mga sasabihin ko. At kapag may sinasabi ako sa kanya, ay tinitignan naman ako ng masama ng Tito Mando ko, na para bang binabalaan niya ako na huwag magsalita. Mama Mia, nung umalis sila, dahil may bibilhin raw sila sa palengke, ay agad akong kumuha ng dagdag pang mga pako. Ang gusto ko ay punuin ng lock ang pintuan ng kwarto ko. Natatakot na talaga ako. Hindi na rin ako naliligo sa tuwing alam kong nasa bahay si Tito Mando. Dahil alam ko, Mama Mia,
Kahit na hindi ko nakita ay nararamdaman ko talagang binobusuhan niya ako. Nararamdaman kong tinitignan niya ako. Kahit na kapag umuwi ako sa bahay galing eskwela at nanlalagkit ang pakiramdam ko sa sarili ko dahil naglalakad lamang ako pa uwi at puno ng alikabok yung daan, ay tinitiis ko talaga, Mama Mia, na wala akong ligo. Kesa sa maligo ako pagkatapos ay makikita ko o mararamdaman ko ang pambubosa sa akin ni Tito Mando. Hanggang sa isang araw, sa sobrang takot ko ay sinabi ko sa mama ko na mag-overnight ako sa bahay ng kaklase ko. Pero Mama Mia, galit na galit ang Tito Mando ko. Sabi niya, bakit daw ako mag-overnight? Kasi po may project kami. Bukas nyo na yun gawin o kaya sa Sabado. May linggo naman. Bakit kailangan talagang overnight? Naku Presi, wag na wag mo yang papayagan yang batang yang umalis dito ha, lalo na kapag gabi. Lalandi lang yan, sabi niya. Ang mama ko naman ay kumampi sa kanya. Kaya natatakot na talaga ako noon. Dahil Mama Mia, hindi na lang po nakukontento ang Tito Mando ko sa pagdikit-dikit sa akin. May mga pagkakataon din na hinahawakan na niya ang mga masiselang bahagi ng katawan ko na siyang ikinatakot ko. Mama Mia, isang gabi, nung umalis sila ay paalis rin ako. Sabi ko bahala na, kahit saan ako magpunta. Meron naman akong pera dahil may allowance naman ako mula sa mama ko. Naisip kong dalhin na lang ang mga libro ko at doon na lang mag-aral sa isang fast food chain na 24 hours na malapit sa amin. At hindi na lang ako uuwi. Pero ilang saglit pa, wala pang 2 oras na nandun ako sa fast food chain, ay bigla na lang dumating ang mama ko at si Tito Mando. Nandito ka lang pala. Gulat na gulat ako kung bakit nandun ang mama ko. Ang alam ko ay magtatrabaho siya, kaya nagulat talaga ako kung bakit siya nandoon. Alam mo ba? Alam mo bang wala akong kikitain ngayong gabi? Dahil bumalik ang Tito Mando mo dun sa pinagtatrabahuan ko at binalita sa akin na wala ka raw sa bahay. Bakit ka ba umalis? Halika na, umuwi na tayo. Ayoko po, sabi ko. Bakit ayaw mo? Kung aalis po kayo, hindi po ako uuwi. Sabi ko naman. At bakit? Basta ayoko lang po. Sige, hindi ako aalis. Dahil wala na rin naman akong aabutang customer sa oras na to eh. Nakuha na lahat ng mga kasamahan ko. Mag-uusap tayo sa bahay. Halika na Sheila kung ayaw mong mapahiya dito. Mariing sabi ng mama ko. Hinila niya ako papalabas sa fast food chain na yon. Nagtitinginan pa sa amin ng mga tao pero wala namang umawat. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ganun ba talaga ang mga Pinoy. Walang malasakit sa kapwa nila. Wala man lang nagtanong sa akin kung anong nangyayari. Pagdating ko ng bahay ay hindi pumayag ang mama ko na pumasok ako sa kwarto. Ang Tito Mando ko naman ay sinasabihan ng mama ko na papasukin ako at papahingahin. Hindi, mag-uusap kami ng batang to. Ano ba, Presi? Rinding-rindi na ako sa bunganga mo ah. Papasukin mo na nga yan sa loob. Mama Mia, alam kong natatakot lang ang Tito Mando ko sa mga pwede kong banggitin sa mama ko. Tinignan niya ako ng masama. Pero hindi na ako nagpaawat nun. Sinabi ko na sa mama ang nararamdaman ko. Natatakot po kasi ako kay Tito Mando. Sabi ko. Ano? Bakit? Anong ginawa sa'yo ni Mando? Tanong ng mama ko na masama ang tingin kay Tito Mando. Akala ko noon, Mama Mia, kapag sinabi ko sa mama ko ang mga nararamdaman ko at mga pinagagagawa sa akin ng kanyang kinakasama ay kakampihan niya ako. Nakita ko kasi na masama ang tingin niya kay Tito Mando. Kaya naman ang akala ko talaga, Mama Mia, ay ipagtatanggol ako ng ina ko. Kasi po, parang binobusuhan niya ako kapag naliligo ako. Parang binobusuhan? Bakit parang? Hindi ka sigurado? Tanong ng mama ko. Sigurado po. Bakit nakita po siya? Nakita mo siyang binobusuhan ka? Hindi po. Hindi pala eh. Bakit nambibintang ka dyan? Kita mo na, Presi?
Baliw talaga yung anak mo eh. Ganon siguro talaga mga taga-probinsya, mga baliw. Ikaw din yung una kitang nakilala, baliw ka rin eh. Sabi niya, tumigil ka nga dyan. Pero po, may mga pagkakataon po na dinidikit niya yung katawan niya sa katawan ko. Totoo ba yun, Mando? Tanong ng mama ko. Bakit ka magpapaniwala dyan sa anak mo? Gumagawa lang yan ng kwento para makalakwat siya. Gumagawa lang yan ng kwento para makaalis dito. Sa tingin mo ba? Pagkakainteresan ko yung anak mo? Sa'yo pa nga lang pagod na ako eh. Sa'yo pa nga lang solve na ako. Sabi niya at bigla niyang hinawakan ng bewang ng mama ko at hinalikan. Tumigil ka nga dyan. Ikaw talaga, Mando ah. Pagsabi ka sa akin ng totoo, pinagdidiskitahan mo ba tong anak ko? Hindi, Presi. Kita mo nga oh, yung katawan ng anak mo walang panama sa katawan mo. Bakit ko pagdidiskitahan yung bata? Mama Mia, hindi ko alam. Hindi ko alam kung sadyang ganun lang talaga ang mama ko o talagang madali lang siyang mapaniwala ni Mando. Pero nung hinawak-hawakan na siya ni Mando at hinahalik-halikan, ay parang nawala na ako sa eksena. Pumasok sila sa kwarto nila at sinabihan ako ni Mama na matulog na. Ako naman ay naglock na lang ng pintuan at umiiyak. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako pinaniwalaan ng sarili kong ina. Siguro nga tama ang sinabi ko nung una. Wala kasi kaming relasyon bilang mag-ina. Kaya wala siyang pakialam sa akin. Kaya wala siyang pagmamahal sa akin. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko ba ipapaliwanag at sasabihin sa mama ko na totoo ang mga sinasabi ko, na minamanyak ako ng kaniyang kinakasama. Kinabukasan, Mama Mia, gabi na at papasok na naman ulit sa trabaho ang mama ko. Huwag kang aalis dito ah. Kapag talaga itong si Mando bumalik pa dun sa pinagtatrabahuan ko at kapag talaga wala pa rin akong kikitain ngayong gabi, mananagot ka na talaga sa akin. Ang dami-dami ko pang ginastos para sa mga requirements mo sa eskwela, pagkatapos hindi ko mababawi. Kaya huwag kang umalis dito. Matulog ka na, sabi ng mama ko. As usual, Mama Mia, dalawa silang umalis ng bahay dahil inihahatid ni Mando ang mama ko sa pinagtatrabahuan nito. Sa sobrang takot ko talaga noon, ang ginawa ko ay umalis din ako. Sinundan ko sila, Mama Mia. Pero hindi ko naman sila masundan kasi nga nakamotor sila at naglalakad lang ako. Habang nasa daan ako ay may nakakita sa aking nakakilala sa mama ko. Ikaw yung anak ni Presi, hindi ba? Tanong nung isang maganda ring babae. Opo. San ka ba pupunta at gabing-gabi na? Yung mama mo hindi ba papasok ulit ngayon? Umalis na po sila, papasok na po yata sa trabaho. O bakit nasa labas ka pa? Pwede po bang ihatid niyo ako dun sa pinagtatrabahuan niyo? Pwede po ba akong sumama? Ilang taon ka na ba? 15 po. 15 ka pa lang? Hindi ka pwede doon, sabi niya. Sige na po, please. Bakit gusto mo ba doon? Hindi mo ba alam kung anong trabaho ng mama mo? Gusto ko lang pong umalis ng bahay. Baka po bumalik na si Tito Mando. Bakit? Anong ginawa sa'yo ni Mando? Nag-aalalang tanong nung babae. Napaiyak na ako noon, Mama Mia. Buti pa siya kahit ngayon lang niya ako nakita. Ngayon lang niya ako nakilala. May pag-aalala sa mukha niya. Samantalang yung mama ko nung nakaraang gabi, nung sabihin ko sa kanya ang totoo ay hindi man lang siya naniwala sa akin. Minamanya ka rin ni Mando, no? Tanong niya. Rin? Bakit po rin? Ako din minanyak kong tarantadong yun eh. Buti na lang talaga at dumating yung boyfriend ko nun. Manyak talaga yun, pero ewan ko dyan sa mama mo, hindi naniniwala. Sige, sumama ka sa akin. Pero wag kang magugulat ha. Wag kang magugulat kung ano ang madadatnan mo doon. Mama Mia, sumama nga ako sa kanya. Pagdating namin doon ay nandun pa ang motor ng Tito Mando, kaya hindi muna kami pumasok. Noong makaalis na ang Tito Mando ay pinapasok niya ako sa loob.
Dahil malaking bulas naman ako ay hindi halata na 15 years old pa lamang ako. Oh, sino yung kasama mo, babes? Tanong ng isang napakalaking katawan ng na lalaki nung papasok kami sa loob. Sama ko yan. Anak yan ni Presi kaya wag mong galawin. Ah, okay. Pagkapasok ko doon, Mama Mia, ay nagulat ako sa dinatnan ko sa loob. Pula ang mga ilaw na patay sindi. Pagkatapos maraming lalaki. May mga babae din nakatabi ng mga lalaki na napakaiiksi ng suot. Mama Mia, ilang saglit pa ay nakita ako ni Mama. Ano bang ginagawa mo dito? Di ba't sinabi ko sa'yo na matulog ka na sa bahay? Takot po talaga ako kay Tito Mando. Ayoko pong umuwi, Mama, sabi ko. Ayaw mong umuwi? Sige, gusto mo talagang makita kung ano ang mundo ko? Gusto mong pasukin ang mundo ko? Presi, ano ka ba naman? Bakit parang gusto mong may mangyari kay Mando at sa anak mo? Anong sinasabi mo? Hindi ka ba naniniwala sa anak mo? Manyakis yung boyfriend mo. Ako nga minanyak yan noon pero hindi ka rin naniwala. Mama Mia, nagalit ang mama ko pero wala na siyang nagawa dahil tinawag na siya sa entablado. Sige, manood ka dyan. Kung gusto mong pasukin ang mundong to, manood ka dyan, sabi ng mama ko. At umakyat na siya sa entablado. Mama Mia, mangyak-ngyak ako noon. Nakita ko kasi ang mama ko na sumayaw na gumigiling ng malaswa dun sa entablado. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay unti-unti pa niyang tinatanggal ang kanyang mga damit. May mga naririnig na akong usap-usapan dun sa lugar namin. Dun sa squatters area kung saan nakatira ang mama ko. Na ang mama ko raw ay babaeng mababa ang lipad. Na baka raw magmana rin ako sa mama ko. Na baka raw kaya ako kinuha ng mama ko sa probinsya ay para may maging tagapagmana na siya sa kanyang pinapasukang trabaho. Hindi ko alam, Mama Mia, na totoo pala ang lahat ng yon. Akala ko kasi ay chismis lang ang mga kumakalat na yon. Akala ko ay hindi totoo, pero totoo pala. Ngayon na nakikita ko na sa harapan ko ang mga nangyayari, ay masasabi kong totoo pala talaga. Umiiyak ako nun. Pagkatapos sumayaw ng mama ko ay pinulot niya ang mga damit niya at sinuot ang brat panty na lang. Pagkatapos ay lumapit sa isang lalaki. At dun kumandong ang mama ko. Alam po ba ni Tito Mando na ganito ang trabaho ng mama ko? Tanong ko sa isang waitress. Siyempre alam niya, dito nga sila nagkakilala eh. Yung Tito Mando mo, dati ang bouncer dito. Pero ewan ko ba, mula kasi nung maging syota niya yung mama mo, tumigil na eh. Naging batugan na. Palibasa, isang mama mo sa pinakamabenta dito. Isang mama mo sa pinakamaraming parokyano. Kaya siguro yung Mando na yan, gustong-gusto na lang magpapakabuhay prinsipe. Yung mama mo naman, tanga. Laging sinusustentuhan yung lalaki niya. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay biglang dumating si Tito Mando. Andito ka lang pala, sabi niya. Hanap ako ng hanap sa'yo. Tara na, umuwi na tayo. Ayoko po. Umiiyak ako noon na hinihila niya, Mama Mia. Buti na lang at pinagtanggol ako nung ibang mga kasamahan ni Mama. Pwede ba, Mando? Alam namin yung likaw ng bituka mo ha. Huwag mong dalhin yung bata, sabi nila. Kayo wag kayong makialam ha. Away pamilya to. Away pamilya? Hindi mo nga yan pamilya. Bakit asawa mo ba si Presi? Hindi naman, 'di ba? Sa galit ni Mando ay umalis na lang ito, Mama Mia. Ang mama ko naman ay wala noon dahil tinake home na nung customer. Pinaghintay niya lang ako doon sa bar. Ilang oras pa ay bumalik na ang mama ko. Pagkatapos ay nagbihis siya at hinaya na niya akong umuwi. O ngayon, nakita mo na ang mundo ko. Nakita mo na kung ano ang kalakaran ko dito sa mundo ko. Ano? Okay ka bang pumasok dito? O mananatili ka na lang sa bahay? Uuwi na lang po ako ng probinsya, please, Mama. Hindi ka pwedeng umuwi ng probinsya.
Magiging pabigat ka lang doon sa papa mo at sa tita mo. Po? Papa po? Siguro panahon na, Sheila, para malaman mo ang totoo. Ano pong totoo? Tanong ko. Halika, magkape muna tayo. Pumunta kami sa isang parang barong-barong na kapihan, Mama Mia. Walang halos tao doon. Merong mga tao pero nasa medyo malalayo at nagyuyosi. Dito, Mama Mia, kwento sa akin ng mama ko ang totoong nangyari. Gulat na gulat ako. Ang sabi niya, Mama Mia, dati pa raw ay ganito na ang trabaho niya sa Maynila. Nung umalis daw siya sa probinsya nila at nagkatulong, ay hinalay raw siya ng amo niya. Kaya naman umalis din siya doon dahil hindi raw naniwala sa kanya ang amo niyang babae. Tulad po ng hindi niyo paniniwala sa akin. Tumigil ka nga, sabi niya. Pero mama, totoo po ang sinasabi ko. Minamanyak po ako ni Mando. Hindi magagawa yun ni Mando. Mahal niya ako. Ang tagal-tagal na niyang nagtiis sa akin. Ang tagal-tagal na namin at kailanman ay hindi siya ng babae. Kaya imposible yung sinasabi mo. Siguro, ganun lang ang tingin mo sa kanya dahil sa itsura niya, dahil sa bigote niya, dahil sa kung paano siya mananalita. Pero hindi talaga siya ganun. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung paano ko pa kukumbinsihin ang mama ko noon para lang maniwala siya na minamanyak talaga ako ng kanyang kinakasama. Pero hindi na lang ako umimik, Mama Mia. Nagpatuloy siya sa kanyang kwento. Umalis din daw doon ang boyfriend ng tita ko, na tito ko na ngayon. Umalis sa probinsya nila at, Mama Mia, nagtrabaho sa Maynila. Wala raw silang kapera-pera noon kaya naisipan nila na umupa na lang ng iisang kwarto. Total naman ay magkaibigan sila dati pa sa probinsya at wala naman daw yung mali siya dahil boyfriend naman ng tita ko ang kanyang kasama. Pero Mama Mia, nalasing daw sila isang gabi. At dahil sa pagkakalasing na yon ay hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. May nangyari sa kanila nung gabing yon. At mula nga nang may nangyari sa kanila ay para bang naging normal na lang sa kanila ang magtabi sa kama. Hanggang sa nabuntis na nga ang mama ko. Nung nabuntis ang mama ko at sinabihan niya ang tito ko na papa ko pala, ay sinabi nito na hindi niya kayang magpakasal kay mama dahil ang mahal niya yung tita ko. Paano yan? Paano yung anak natin? Pasensya ka na, Presi. Mahal ko talaga ang kapatid mo. Please, wag mo kaming sirain. Wag mong saktan ang kapatid mo, sabi niya. At dahil mahal raw ng mama ko, ang tita ko, Mama Mia, ay walang ibang nakaalam tungkol sa tunay na ama ko. Walang nakakaalam na ang asawa pala mismo ng tita ko, na tito ko, ay siya palang tunay kong ama. Kaya pala hindi siya pumalag nung inampon ako ng tita ko. Kahit na ang dami-dami na niyang palalamunin dahil marami silang mga anak, ay hindi rin siya pumalag dahil pala ang katotohanan ay siya rin ang tita ko, ay siya rin ang papa ko. O ngayong alam mo na ang totoo, gusto mo pa bang bumalik ng probinsya? Alam mo, buti pa dito ka na lang. Mag-aral ka na lang mabuti. Huwag mo na lang pansinin yung tito Mando mo. Hindi naman totoong minamanya ka niyan. Mama Mia, hindi talaga naniwala ang mama ko. Kaya naman, ang sabi ko sa kanya ay papalitan na lang ang pintuan ko at ang doorknob ko. Ginawa naman yun ng mama ko. Kaya lang, Mama Mia, hindi naman tumigil si Tito Mando. Isang hapon, akala ko ay nasa bahay si mama. Kaya umuwi ako ng maaga. Tapos na kasi ang pasok ko noon dahil yung panghuling subject namin ay hindi pumasok ang teacher namin kasi nagkasakit ang anak nito. Pag-uwi ko ng bahay ay tahimik. Wala pala ang mama. Aalis sana ulit ako nung biglang dumating ang Tito Mando. Mama Mia, pagkadating niya ay lasing siya. Lumapit siya sa akin. Dali-dali naman akong tumayo at papasok na sana sa kwarto ko pero bigla siyang nakasunod.
Bago ko pa man mailak ang pintuan ng kwarto ko, Mama Mia, ay bigla na lang siyang pumasok. Pinaghahalikan niya ako. Hindi ako makasigaw noon dahil may hawak siyang balisong sa kanyang isang kamay at nakatutok yun sa akin. Umiiyak akong nagmamakaawa sa kanya na wag niyang ituloy ang binabalak niya. Umiiyak ako, Mama Mia, pero hindi niya ako pinapakinggan. Muntik na siyang magtagumpay. Buti na lang at dumating ang mama ko. Pero pagkarating ng mama ko, ang sinabi niya, Mama Mia, ay mga hayop kayong dalawa. Bigla akong sinugod ng mama ko at sinabunutan niya. Ako naman ay umiyak noon na nagmamakaawa at sinabi ko sa kanya na hindi ko naman talaga ginusto at si Tito Mando lang ang may gusto nun. Pero hindi po naniwala ang mama ko. Pagkos ay kinaladkad niya ako palabas sa kwarto ko kung saan ay hubad na po ang pang-itaas kong suot. Hanggang dito na lang muna ang kwento ni Sheila. Oo, alam ko na medyo nasa exciting part na tayo pero medyo mahaba kasi at baka abutin tayo ng halos 2 oras kapag binasa ko pa to lahat. So bukas maririnig nyo ang part 2 ng kwento ni Sheila. Kaya kung nagustuhan nyo ang part 1, please do share this video, like po at pagkatapos ay sabihin nyo yung iba nyong mga kamag-anak, mga kakilala at kung ano-ano pa na pakinggan itong part 1 dahil bukas part 2 naman po ang ating i-ere. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel. Subscribe po please at click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Kung may sarili rin kayong kwento, huwag niyong kalimutan na mag-share. Email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com at huwag niyong kakalimutan na i-like ang ating Facebook page at TikTok account Mama Mia Cagayan de Oro. Ako po ang nag-iisa ninyong tagapaghatid ng kwento. Magandang araw po sa inyong lahat.